So what's up guys? Welcome sa channel natin ulit. So for panibagong episode, so dito na naman tayo sa KSYN Fairview. So first, gusto ko lang shoutout yung si Sir Jean for allowing us na mag-vlog dito sa KSYN Fairview. So thank you Sir Jean. Actually, nakakailang episodes na rin naman tayo dito. Pero syempre, at least dina-allow tayo na mag-vlog from time to time. And syempre, shoutout din sa tropa natin sa Distinctive for sending us yung hoodie nila, Safe by God. Yan. So guys, check out nyo rin yung mga clothing line nila. So actually, meron na rin akong clothing line ngayon, pero hindi pa rin tumitigil sa pag-support sa atin yung Distinctive. So sobrang solid yung mga, kung nakikita ninyo yung mga black shirts ko before, yung mga acid wash na may mga statements. No, aside dun sa nilalabas namin from Dewspade, meron din. So sila yung nagpapadala dun. Check out nyo rin sila guys. Siguro, madalas ko naman pinapost yun sa stories ko. So nakikita nyo rin yung mga suot natin. So yan, sobrang solid. Samahan nyo ako guys, mag-ano ako ngayon pala. Magle-legs din tayo today. Start muna tayo ngayon by warming up. Activate lang ng konti. So hindi naman natin masyadong priority yung legs ngayon. So konting ano lang, warm up. And then, samahan nyo lang ako. Parang nagkikwentuhan lang tayo. Yung usual na ginagawa natin sa vlog na parang kasama nyo lang din ako nag-gym. No? So kwentuhan tayo, share tayo ng mga thoughts and experiences, insights sa mga pinaghahandaan natin. Kasi part pa rin to ng Olympia prep natin, no, for next year. Guys, make sure din na before kayo mag-start sa any exercise na ginagawa ninyo, kung kaya ninyo kumbaga take your time para mag-warm up or stretching para lang ma-activate ng konti. Kasi like me before, sobrang dalang ko magganyan yung mga activation, warm-ups. So ngayon, pinapasok ko na siya talaga lagi para nun mas ma-maximize ko yung flexibility as much as possible and hindi ako mahirapan sa mga exercise na ginagawa ko. Since dati kasi, nung nag-start ako, as in, back talaga kagad. I mean, pagdating mo sa gym, bihis ka, pre-workout, tapos buhat na kagad. No, diba? So ngayon kasi iniiba natin yon. Nag-iingat na rin tayo para ma-prevent natin yung injury. Hindi tayo mahirapan sa pag-execute ng exercise. Diba? So, and para yung recovery din natin mas maganda. So guys, first workout natin, hack squat. Medyo matagal ko na rin itong di nagawa. Siguro mga nasa more than half a year na hindi ko nagagawa yung hack squat kasi after nang nag-compete tayo and nag-prep tayo nun, nag-minimize tayo ng training sa legs. Diba? Kasi nga, mabilis mag-gain ng size yung legs ko. Ang naging workout ko na lang nun prior sa AGP is medyo light work lang. So ngayon, since naka-prep na tayo for Olympia, Olympia qualifier, gusto natin na as much as possible, hindi rin mapabayaan yung legs natin. Kahit na hindi natin siya top priority for this prep, gusto natin na tone pa rin siya. Maganda pa rin yung condition and makuha natin yung gusto natin na shape para magandang package yung kalabasan natin for Olympia debut natin or qualifier debut. Ngayon guys, medyo nararamdaman na rin natin yung effectivity nung prep. Kung matatanong nyo, gaano ba kahalaga no, yung prep natin for Olympia qualifier? For me, sobrang halaga nito kasi para sa akin, aside from makakapagbigay tayo ng karangalan sa country natin, para sa akin, napakagandang and napakalaking opportunity din ito para mag-grow yung career ko sa bodybuilding. So karamihan sa atin dito guys, na lumalaro sa Philippines is para magkaroon ng magandang future. So before kasi, hindi naman masyadong binavalue yung mga trainers, mga coaches, mga bodybuilders, athletes, ganyan and all. Kasi nga, back then, hindi pa tinatangkilik din ng mga tao. So ibig sabihin, walang bumibili ng PT before. Hindi ganun, no? Hindi ganun kataas yung demand. Ngayon kasi guys, iba na yung labanan. No? Ang labanan ngayon is marketing ng kung paano mo i-market, 'di ba? Na nabanggit na natin sa past vlogs natin 'yan. And yung mga opportunity na pwedeng lumabas while
nagpe-prep ka sa isang show and or pag lumabas ka sa isang magandang show, 'di ba? So marami tayong pwedeng maging opportunities para lumevel up din naman yung buhay natin. Syempre, para sa akin din, hindi ko lang din 'to ginagawa para sa sarili ko, no. Since may family ako, as much as possible din gusto kong makapag-contribute ng malaki na sa ikaunlad ng family ko. And kung ano man yung kaya namin maipundar, 'di ba, galing dito. Kasi dati, sa totoo lang, Jet, may mga athletes or coaches na nasabihan dati na bodybuilder lang yan, di ba? So parang ang nangyayari is namamaliit yung mga bodybuilder kasi nga back then magkano lang naman binabayad sa amin, magkano lang naman binabayad sa mga trainers, sa mga PT, sa mga coaches. So ngayon kasi, since na-expose na yung mga athletes sa higher level of competition, nagkakaroon na rin sila, and syempre yung knowledge na na-acquire ng mga coaches and trainers all throughout sa career nila and sa pagko-compete nila, tumataas yung value. So marami na ngayon mga high-paying na coaches. So may mga athletes na rin na mataas na rin yung rates nila for online coaching and personal coaching. So di ba, yung opportunity andun na. So tayo, ang goal natin is makapag-compete din sa Olympia para nun, yung experience natin mas lumawak and mas marami tayong mag-gain na bagong knowledge na pwede nating i-share din sa mga kababayan natin. Ngayon, aware na kayo na si Ven na yung magko-coach sa atin. Buti naman tinanggap ni Ven yung pakiusap natin na siya na yung mag-handle muna sa atin for Olympia Qualifiers Prep. Actually, ginagawa na ni Ven yung plan ngayon kung paano yung magiging approach namin, magiging protocol namin para mailabas natin yung best physique natin for next year, di ba? So mahaba yung time, kaya hinabaan din namin para mas makapag-prepare tayo ng maayos, mas mapaghandaan natin yung pro debut natin. Kasi nga, pare-parehas kasi kami sa Team KG na ayaw namin sumampa ng hilaw. Alam niyo yun na pagkapanalo mo fresh sa amateur, and then nag-pro ka, tapos sumampa ka kagad. Well, walang masama doon, no? Kami lang kasi, guys, gusto namin na mas ma-improve yung mga dapat pang ma-improve para mas, kumbaga, sulit yung magiging prep. And then yung training, yun yung, kung napanood nyo yung mga episodes namin nila Ven nung sa Mecca, na iba talaga yung training approach ni Ven dun sa training approach ko. So most likely, kailangan ko ng ilang weeks din para maging familiar ako doon sa magiging protocol niya sa training. Kaya okay din, new learnings, new approach. Kasi yun nga, communication with Ven naman, madali naman, na nakakausap naman natin na maayos si Ven. Kailangan niya rin marinig yung side ko once na mag-start talaga yung protocol. So kailangan kong baguhin yung dapat baguhin. And then, kung ano yung may gusto kong ma-maintain dun sa ginagawa ko before, pwede ko naman i-communicate yun. Ngayon guys, ito na yung isa sa mga heaviest training ko ng leg ngayong taon. Tinatry ko ulit mag-add. Mamaya try natin yung full stack kung kaya. Safe lang. Hindi pa naman tayo nakakita ng stack, so okay lang. Full stack na tayo, full stack. Try natin. So ngayon guys, sobrang ang laki na rin ng pinagkaiba ng mga ginagawa natin before kaysa nung lifestyle lang ako nun. Iba na rin kasi talaga pag pro level. Marami pa naman akong kailangan i-improve sa lifestyle din ng pro, pero compared dun sa lifestyle ko before, ang laki na rin ng pinagbago. Pero yun nga, good thing din na under na tayo ni Ven, na experienced na pro elite athlete talaga. Kagandahan lang na kahit na hindi ako nagpe-prep ngayon, para pa rin ako naka-prep. No? Yung lifestyle, yung food, yung training, andon, siguro mga 80 to 90% on point, pero may improve pa. Kumbaga, unlike before, nabanggit ko na rin sa mga ibang episodes natin na pag nag-off season ako, grabe talaga yung off, as in off talaga. Mostly nga, mataas pa yung level ng inom, no? Inom ng alak para sa pagtitraining ng maayos. So ngayon, iniiba na natin yon at ibang-iba na talaga. Mas focus tayo ngayon sa main goal natin, which is makapaglaro nga ng
Olympia qualifiers. Next natin guys is Bulgarian split para makapag-focus tayo lalo sa legs natin, ma-isolate natin lalo. So may proper technique dito. Usually kasi 'di ba, ang ginagawa natin, tinatansya lang natin kung saan naabot yung legs. Dito guys, try niyo yung one step habang nakaupo and then tayo ka. Sakto na yung measure na yan, abot na ng legs mo yan. So nakalapag yung kabilang legs mo and then ready na working legs mo. Then hawak ka na lang ng weight. So gagawin natin, siguro lightweight lang. Kasi matagal ko nang di ginagawa to. So yun lang yung pinaka best way to measure yung positioning. Step lang kayo and then tapos lapag. Then yung weight, bahala kayo kung gusto nyo dito, pwede rin naman dito. Yan lang. Kaya maraming hindi gumagawa nito kasi sobrang hirap nito lalo na pag heavy na yung weight ng ginagawa mo to. Sobrang nakakangawit siya kaya yung pain na nararamdaman nila habang ginagawa nila to parang ayaw na nila ulitin. So tayo ngayon medyo magaang lang para lang enough tension lang sa quads natin. Sobrang gaang lang yun. Pero tangilang init na. Pag dumating yung time na nakapag-compete tayo, syempre, like kunyari ako, I'm 38 na ngayon. So hindi ko na feeling ko, pagka 40 ko, or 40 plus, medyo maglalaylo na rin tayo sa bodybuilding. Kasi meron na rin tayo family. Alam naman natin na masyadong extreme ang bodybuilding. Syempre, kailangan din natin magpahinga. Hindi natin alam kung yung pahinga na yun is talagang retire na or... Pero most likely, pag nag-retire naman ako sa competitive level, baka mag-stay na sa akin yung lifestyle kasi parang sobrang sanay na yung katawan ko. So someday, hopefully, awa ng Diyos, magkaroon din tayo ng sarili nating business na masasabi kong magiging proud ako na kasi product siya ng pinaghirapan ko sa fitness industry. Siyempre gusto rin natin na along the way, habang ina-achieve natin yon, is marami rin tayong na-inspire, no, na motivate para i-achieve din yung mga fitness goal nila. Actually, hindi lang naman sa bodybuilding, kundi sa mga buhay. No, gusto natin maging successful lahat. Gusto natin may ma-achieve na pwede tayong maging proud ng labanan natin ng patas, di ba? Actually, may nagsabi nga sa akin guys na may nagkwento lang na parang medyo bumababa daw yung percentage ng mga kabataang gumigimik. So, magandang sign yon na napupunta sila sa trip ng fitness. Alam mo yun, sa gym. Hindi ko lang maano yung yung exact pero nakwento lang sa akin. Hindi ko lang makita yung data talaga, which is sobrang positive nun kasi unlike before na mas proud pa silang i-post yung party nila, 'di ba? So ngayon, mas naiengganyo na sila na into fitness. Don't get me wrong guys ha, hindi ko sinasabi na mali gumimik. Okay lang yun, walang problema. Basta i-balance nyo lang. Kaya lang, minsan kasi, nagiging excuse yung balance na, hindi, nag-workout naman ako, ganyan. Nag-workout ka nga, pero almost 2 or 3 times a week, nasa ano ka, di ba? Nasa nightlife ka. Di ba? Parang na-overpower niya yung pagiging healthy mo. Ang fitness kasi, nag-work yan 100% if on point yung training, on point yung nutrition, and on point yung recovery. So, pag nagpupuyat tayo, or mas madalas o mas lamang yung gimmick, na puyat ka, kahit nag-workout ka, hindi niya mamamaximize yung growth na hinahanap mo. Again, walang masama. Kung work-life balance, walang masama dyan. Kailangan din natin talaga minsan yun para maging breather natin, di ba? Relax, kasama mo yung mga friends mo, socialize, di ba? Pero minsan kasi, anything na sobra-sobra, mas lalong nagiging masama yun. Kaya, evaluate nyo lang. Then, tingnan mo kung ano yung pwedeng gawin, ma-improve yung lifestyle na yun. Pero kung athlete ka, lalo pro-athlete ka, tapos walwal pa rin yung lifestyle mo, nako po, tigil-tigilan mo na yan kasi mahirap yung pagsabayin yan. Unang-una, lalo if enhance ka, then sasabayan mo pa ng alak, di ba? Kumbaga, abuse talaga. So, alam naman natin kung ano nangyayari sa mga nag-abuse, di ba? Most likely, puta, tepo ka talaga dyan. Kaya, ingat. Ngayon, kung pro level ka, work-life balance, pag off-season, pwede. Like, kunyari kami, hindi naman kami nagpapa-hypocrite dito, no, na kami nila, Ben, lumalabas-labas din kami paminsan-minsan. And then, yan, may mga gimmick. Yan, kita nyo naman sa stories namin, di ba? Minsan may mga labas kami, gimmick, ganyan. Pero, sa likod nun, syempre, yung consistency namin sa training, nandun pa rin. At talagang sobrang bihirang-bihira na lang kami lumabas. Off-season na yun, ha. Minsan, kailangan lang din ng may magsasabi sa inyo, eh. Di ba? Na
tangina sumusobra na ako sa nightlife, 'di ba? Parang minsan kasi pagka syempre lahat kayong tropa masaya tapos laging ganun yung ginagawa nyo. Sino magsasabi sa inyo ng masama yun? Wala, kasi lahat kayo masaya eh. 'Di ba? So malay mo, ito na yung sign. Actually ngayon, mas mahirap magpabaya kasi nga, siyempre unang-una, since nasa pro level tayo, marami rin mga taong sumusugal sa atin habang sa process na to. Kaya nakakapanghinayang kung magpapabaya ka lang sa training, no? Magpapabaya ka sa diet dahil lang, kumbaga dahil lang sa kung ano-anong excuse. Actually, yung pressure na yon, naging normal na lang din sa amin yun, yung ganong klase ng pressure kasi ilang competition na rin tayo lumabas na, kumbaga, walang pabaya na nangyayari. No? So regardless, kung ano yung nararamdaman mo ngayon, minsan hindi mo may iwasan na may mga stress, di ba? May mga stress, may mga challenges along the way. Pero laging mananaig yung yung disiplina. Para ma-practice natin yung consistency, kailangan ma-practice muna natin yung disiplina. Kasi kung wala tayo nun, pag na-bad trip ka lang or nalungkot ka for the day, hindi mo na magagawa yan eh. Pero pag disiplinado ka kasi, walang pakialam yung disiplina mo sa nararamdaman mo eh. You know, diba? Parang gagawin at gagawin mo pa rin yung dapat mong gawin kasi kailangan mong gawin. So guys, ito na yung last exercise natin for legs. Okay din na nakapag-heavy tayo, heavy sa hack squat, no? Talagang na-maximize natin yung leg routine natin that time. Tinry natin ulit mag full stack na matagal na natin di ginagawa, actually months na. So ngayon, okay naman, naka 10 reps tayo ata kanina. Tapos followed by Bulgarian. Na ngayon lang din natin ulit ginawa. Parang nararamdaman ko ulit na parang okay din na ibalik natin talaga yung leg day training ng maayos. Kasi guys, ito to be transparent sa inyo, nata-timing, no, Jet, yung vlog natin na leg day dito sa Fairview. Pero usually kasi, yung leg day ko parang active rest lang siya. So, yung workout, hindi ganun laging heavy, hindi ganun intense. So, kanina, tinesting natin kung kamusta, yung kaya pa ba mag-heavy. So, kaya pa naman. Kaya parang maganda siguro talagang ibalik na lang natin yung leg day natin para mas maganda yung development once na mag-deficit na tayo or mag-full blast na tayo sa prep. Ngayon, under Joven, waiting lang tayo dun sa protocol niya sa training and nutrition natin. Tapos yung guidance din syempre sa overall physique natin. Madalas naman tayong dumadayo ng Olympian Mecca. Nakikita rin kami ni Ben, nagtitrain din kami from time to time. So sa ngayon, puro lang tayo manifesting, thinking positive lang. Tapos ginagawa natin yung best natin every time we work out, laging may intentions yung workout, hindi lang puro intensity, di ba? Laging may intentions dapat, which is, yun nga, ma-achieve natin yung next level ng pagiging pro. Okay guys, bago tayo mag-end, magbibigay lang ako ng isang tip, no, para sa inyo. Pwede sa mga nagla-lifestyle or naka-prep. So most likely alam din naman ng mga naka-prep na to. Like kanina nabanggit ko, 'di ba, na yung leg day ko para siyang active rest day, no? Hindi naman yung sobrang intensity yung workout, alam mo, hindi siya katulad ng normal training day ko. Kayo din, if ever kaya ninyong magpasok ng activity, no, sa rest day ninyo para maging active rest day siya. Like kunyari, badminton or basketball or cardio, anything. Basta lang hindi kayo zero activity dun sa day na yon. So pwede na natin tawaging active rest day yun. Para lang tuloy-tuloy lang din yung burn natin ng unwanted calories, di ba? So pwede niyo ipasok yon. Any activity will do. So yun guys, dito nagtatapos yung vlog natin for today. Maraming salamat sa kung umabot ka sa part na to, no. Maraming salamat kasi pinanood mo hanggang dulo. Sinamahan mo lang ako mag-training, nakinig ka lang, di ba? At sana may natutunan kayo. So shout out again sa Team Visionary for helping us sa pag-create ng content natin ngayon. Distinctive, salamat sa hoodie natin. Guys, please support yung clothing line natin, yung Dues Paid. So lalagay na lang natin ulit dito yung yung page natin. And then for online coaching guys, meron din tayong coaching. Actually, aside from online coaching,
nag-open din ako ng slots for personal training. So pwede nyo akong PM or DM nyo ako sa Instagram para lang makapag-connect kayo sa akin. Pag-usapan natin. Okay? So may mga piling gyms din naman ako na pwede kong pagturuan. Tara, kontakin nyo lang ako. Andito na rin. Actually, nasa description din naman yung email natin. Email nyo lang ako doon for inquiry. Okay? So, guys, again, see you sa susunod na episode natin. Maro tamayo. Out.